Kung meron tayong chicken inasal and barbecue na nakastick, ang mga Koreans naman, they have their barbecue called bulgogi. This is super delicious also dahil puno ito ng iba't ibang spices and may konting anghang. Perfect with rice, perfect din kung meron ka lang dyang noodles on the side. So today, let's cook bulgogi. But today, I'm just using chicken para medyo mas mabilis maluto at saka mas economical. So I just have here chicken breast fillet that I'm cutting into thick strips, just like this. You can also use chicken thigh, you can use pork loin, and of course, ang paborito ng mga Koreans na gamitin for bulgogi, beef. So I'm just cutting it like this. Wag naman sobrang nipis kasi baka maging parang ano na yan, sahog na lang. Ito dapat ang main star. I'm just cutting my chicken like that. And then the next step, let's season our chicken. Very, very easy. So first, gagayatin ko yung mga kailangan nating ingredients. You need around 1 inch of ginger grated. Okay. And then we also need 1 onion grated. Ayaw kong pumingin kasi when I tested this recipe, Diyos ko, parang maiiyak ka. Pag naman hindi ako tumingin, baka magayat ko yung daliri ko, di ba? Kaya, tingin pa din maski pa paano. Alam ko, sasabihin nyo, bakit kasi hindi ka nalang gumamit ng food processor? Kasi po, when I attended a Korean cooking class, 7 years ago, ang turo sa akin ni Janet, the name of my teacher, pagka ginagayat mo kasi, you're not only releasing the juices, but also yung mga fibers na naiiwan. Ayan, yung ganyan, di ba? Tumutulong yan na, alam mo yung magka-texture lalo yung, ayan, naiyak na ako. Pero yan, lagay na natin dyan. Magka-texture lalo yung dish. And then, of course, gumagamit tayo ng pears. Mga 1/4 of a pear. You can also use apple. I-grate mo din. This will add sweetness and also the enzymes from the pears or apples, tenderizer yon ng bulgogi. Okay, just put it there. Naku, nagkakalat pa ako. And then garlic. We grate the garlic also. Sinisilip ko yung daliri ko. Baka mamaya, daliri ko na nag-grate. Okay, just around 3 cloves of garlic. You grate it. Okay, wipe the table. And then into this, you put soy sauce. Around 1/2 cup. Honey, for added sweetness. Just around the tablespoon. If you want it spicy, ako gusto ko medyo may konting anghang. Let's put Korean chili flakes. You can get this from Korean store. Iba po ang Korean chili flakes sa chili flakes or chili powder na nabibili natin. Trust me, ibang-iba po talaga. And ang turo sa akin sa Korea, may 2 klase po kasi yan. Hindi porket nagpunta ka sa Korea, ang mabibili mo na agad ay Korean chili flakes because some are from China, some are from other parts. Yung Korean chili flakes, it has a distinct flavor dahil ang sili po, nag-iiba po ang kanyang lasa, depende kung sang lupa ito
tumutubo. So, to make sure na Korean chili flakes, piliin mo yung medyo mas mahal-mahal. Doon naman po mga honest naman po ang nagtitinda doon. So, sasabihin talaga nila if it's made from the locally grown chilies or imported. Or dito, maski sa Korean store, sinasabi naman nila talaga kung tunay. So, ito, tunay. And then next, I'm just going to put some baking soda, tenderizer, just a bit, and some cornstarch. Ang role ng cornstarch para habang niluluto mo yung bulgogi mamaya, hindi nagtutubig. And some salt. Kung gusto mo lagyan ng black pepper, pwede mo pang lagyan kahit meron ka ng chili flakes. My God, ano ba itong apron ko? No? Bumababa. Okay na yan. And then you just massage this. Ibabad mo for a few hours. Pero wag naman masyadong matagal. Ako honestly, even sa mga barbecue, ayoko naman yung parang mga 2 araw nang nakababad. Kasi yung parang nagiging ham na yung kanyang texture, di ba? Pag ham o ham. Pero pag naman ang gusto mo barbecue or yung pang mga steak, you still want to feel the fibers of the meat. Hindi naman yung parang sobrang lambot na, di ba? Okay, ayan. So, magliligpit-ligpit ako dito. I'll give myself around 20 to 30 minutes bago ko lutuin itong bulgogi. Alright, so while I wait for my chicken na higupin niya ang mga flavorings na nilagay natin, I'm going to do buttered vegetables para on the side of my chicken bulgogi. So, dito ko na din iluluto yung chicken bulgogi sa non-stick pa na to. Para menos hugasin tayo, dito na din ako maggigisa-gisa, magbabutter-butter ng ating mga kagulayan. So, just some butter into my pan. And then, unahin ko to. Cabbage. Hindi ko na po ito lalagyan ng bawang, sibuyas, or kung ano-ano kasi flavorful na yung bulgogi para hindi nalilito yung taste buds nung kakain. Siyempre, salt and pepper. That's it. Don't overcook. Okay, and then this is the toge. A little bit of butter. Actually, yung sa toge, ilalagay ko na din ang carrots. Okay, that's it. Yung mga gulay po kasi na kinakain natin ng hilaw, ayan, ang toge. Kinakain naman talaga ng hilaw yan. Carrots. Ayaw ko siyang lutong-luto. Ako lang naman po yun, ha. Kung ikaw naman gusto mo talagang labog na labog, I love you and I respect you. Okay, so now, it's time for me to cook my chicken. Alright, so now, let's cook the chicken. A little bit of oil. And then, pila mo na dyan. Put it one by one.
Okay, let one side brown a bit. Hihinaan ko lang ng konti yung apoy para hindi naman masunog. Tapos, ayan, babalik-balik na rin lang natin. Okay, and to make sure that it cooks evenly, you can cover. Okay, very nice. Sisilipin ko lang. Okay, it's cooked already. Ganong kabilis. And then, lulutuin ko tong isa pang batch na natira. Same pan. Let it brown, cover, and then i-plate na natin yan maya-maya. Okay, this is cooked already. Iwan ko na siya dyan so it stays warm. And then, let's plate it. Now, dito ko siya iaano sa stone pot para mas bongga. I'll get some rice. Okay, some rice. Parang ang dami ko nilagay. Parang pampamilya itong... Sige, ayan na. Eto pala ay patungan kasi sakaling mainit, kung papainitin mo to, di ba normally, pinapainit natin doon. Pero wag na. Baka magkapasuan lang tayo. And then, I'll put some vegetables. Ano ba yan? Pinasok kami ng langaw. I'll put some vegetables on the side. Or i-bed mo na lang na ganyan. Diba? And let's put a splash of sesame oil. And then, the chicken. Teka, pagandahin natin ng ayos. O, diba? Nilabas ko ang aking mga tiyan. Para naka-layer. And then, let's put some leeks on top. Toasted sesame seeds. And more sesame oil. This is totally optional pero we can put gochujang on the side para lang may added spice. Tapos, if you feel like nakukulangan ka sa alat, just a splash of good soy sauce. Ganun lang. Tikman natin next. Okay, let's try it. Ininit ko kasi pinicturean pa po namin. Alam nyo naman, ang life ng isang recipe vlogger, picture-picture. Oh, initin mo, di ba? Tingnan mo to. This is super bongga, yung clip na pangkuha ng mainit. This is from Mommy Lou of New York City. Mommy Lou, maraming salamat po sa sangkaterbang regalong pinadala ninyo. Thank you so much and I love you, Mommy Lou. Hindi ko pa po na-post, pero ang gaganda po. Love na love ko lahat yung mga binigay ninyong gift. But of course, I love you more and I hope na magkita tayo in person. Mamalay nyo, pag bumisita ako ng New York, diba? Ganyan pong kabongga itong bigay niya. At dalawa po yan, diba? So, tikman na po natin itong chicken bulgogi. Ay, ang lambot. Tinulak ko lang ng kutsara, tinulak ko lang. Pero gusto ko kasi may gochujang. Umuusok. Kaya kailangan careful. Bango. Amoy nasa Korea ako. Sarap. Sarap ng chicken. Alam niyo po ha, hindi ko i-claim na authentic siya because of course it's not authentic. But ang mahalaga, ang sarap-sarap niya. My gosh.
kahit chicken breast, yung parang hindi mo mafe-feel na nagda-diet or ang dali-daling ginawa. What are you waiting for? Gumawa ka na rito. Chicken bulgogi, use pork, use beef, use tofu, use fish, use shrimp. Kung saan ka masaya. I'll see you soon.